Noong dekada 80, itinayo ang Manila Film Center bilang bahagi ng grandiosong ambisyon ng pamahalaan na gawing sentro ng sining ang Pilipinas sa Asya. Ngunit sa likod ng kinang at karangyaan, may nakatagong bangungot na nananatiling buhay sa dilim ng gusaling iyon, mga kaluluwang nakakulong at mga aninong nagbabantay sa kanilang paglabas. Isang gabi ng Nobyembre, isang grupo ng mga construction worker ang nagtatrabaho ng mabilis dahil sa mahigpit na deadline ng pagbuo ng gusali para sa International Film Festival. Pagod at gutom, halos hindi na nakakakita ng maliwanag ang mga manggagawa. Nang bigla, gumuho ang isang malaking bahagi ng scaffolding kasama ng mga mabibigat na bakal at semento na nagdaglag sa 100 katao sa ilalim ng lupa. Matugwan, sugatan at sa ilalim ng mabigat na mga tipak ng semento, sinubukan nilang magpalaya, sumigaw at humingi ng tulong. Ngunit sa utos ng mga nasa itaas, imbes na iligtas ang mga naipit, ang semento ay pinagpatuloy na buhusan para matapos sa takdang oras ang gusali. Isang napakabigat na lihim ang itinago sa ilalim ng makinis na marmol at magarang pintuan ng Manila Film Center. Ilang dekada na ang lumipas, ngunit nananatili ang mga kwento ng mga misteryo at kababalaghan sa gusaling iyon. Sinasabing tuwing dapit hapon, makikita ang mga anino ng mga manggagawang tila naglalakad sa paligid ng gusali. Sa gabi, maririnig ang mga kaluskos at paghingi ng saklolo sa ilalim ng lupa, mga tinig na tila galing sa malalim at madilim na hukay. Ako si Lito, isang night guard sa film center. Isang gabi ako ay naatasang magbantay habang may sinasagawang pag-aayos sa gusali. Hindi ako naniniwala sa mga kwento ng mga multo, ngunit may nararamdaman akong kakaiba tuwing tumatapak ako sa sahig. Ang mga yapak niya ay tila may tugon, isang malamig na hininga mula sa ilalim ng lupa. Habang nag-iikot at paglapit ko sa pintuan, biglang itong bumukas at may malamig na hangin ang lumampas sa aking mukha. Hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding takot. Bumalik ako sa aking pwesto, ngunit nang maupo ako, isang mabagal na pagkatok ang narinig ko sa sahig na semento. Tok, tok. Parang galing ito sa ilalim ng lupa, sa mismong lugar kung saan bumagsak ang scaffolding noon. Dahan-dahan kong sinundan ang tunog, ngunit nang bumaba ako sa basement, biglang namatay ang mga ilaw. Sa dilim, nakita ko ang mga aninong gumagapang sa sahig, mga kamay na tila humihingi ng tulong, mga mukha na nakatitig sa kanya na puno ng bigati at galit. Hindi ko mapigilan ang pagsigaw, napansin kong hindi lang isa o dalawang anino ang nasa paligid, kundi daan-daang kaluluwa sa kalaban. Kinaumagahan natagpuan ako na walang malay nanginginig, at ang aking mga kamay ay parang pilit na kumakapit sa sahig na semento. Nang tanungin ako ng mga investigador, isa lang ang nasabi ko, huwag kayong magtayo ulit dito, nasa ilalim sila. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik ang Manila Film Center sa umaga. Ngunit sa bawat dapit hapon, ang mga anino ng mga kaluluwang nabitag sa ilalim ng semento at bumabalik, naghihintay, nag-aabang at patuloy na bumubulong ng kanilang kwento ng trahedya at pagdurusa. Kung nais niyong magbahagi ng inyong kwento, mag-message lang sa ating page.